that time. But I did it. Sobrang naman, dugo talaga yung English talaga. Actually, mas na ano ako, na mas maluwag ako sa pagkanta ng panlalaki talaga. Just male voice. Yeah. Yes. Yun lang, sinabi mo. Mali. He Yeah. said... I'm comfortable to sing a male voice. Yeah. Copy? Thank you, sir. Kasi naman nag-holiday pa, pinag-iniwan ko yung utak ko sa bahay. Okay. Ang susunod naman po natin magtatanong, ito po ay official na magpapakain sa ating official caterer. From Kape at Kakanin. Tinatawagan ng pansin na pumunta sa harapan ang owner dahil magmumukbang siya. Miss Joanna, if you have questions, you can question and answer. Question and answer. Good evening, everyone. I'm Joanna Mozo. I actually own the Kape at Kakanin, but do not ask me for anything about food. The only thing that I can cook is boiled egg. Yeah, hindi ako marunong magprito actually. It's my husband that has a lot for food. I'm so glad to see you face to face. Actually, you're the only person, only contestant in the whole of the world na nagpupuyat talaga ako, and I loaded for you and I vote for you. Why? When my mom asked, she was really like, why? Why this guy? And I told her, I'm so amazed with her voice. It's so authentic, it's so wonderful. I just can't comprehend that a male voice can do a female and vice versa. So my question is this. What is next for Marcelito Pumoy? You have proven a lot all throughout these years for this music industry. The next will be so much exciting for it. So that's my question. What is next for Marcelito after this? Thank you. Oh. Thank you, Jo. Grabe. Lubuan dahil. Madami po. Kumbaga, syempre, hindi ko naman po in-expect na magkakaroon ako ng ganitong outstanding na career na dumating sa akin. So, ano na lang po, parang inaantay ko na lang po ano talagang darating sa buhay ko. Ano talagang mga opportunity na dumarating sa buhay ko. Kundi, handle po naman kasi siya po nakakaalam ng lahat kung saan niya po ako darating. Yeah. I would like to continue. I would like to give some thoughts on this. I don't know what he said. But this, where he stands right now, is just the first step. Yeah. We are nowhere yet. We released one album. We are going to release 100 more albums in the next decade. We are going to work on many international duets with A+ world-known superstars. And he's going to be able to sing only male or only female and duetting with the biggest stars of the world currently. And this is in progress. We are working on it, so you will be surprised who is going to be a duet partner in the future for him. And we have big steps now. In December, he's going to perform in Moscow in the Tchaikovsky Conservatory, which is equivalent with the Carnegie Hall in New York. That's one of the most prestigious. That's the most prestigious conservatory in Moscow. And the whole Russian media, all the national televisions, and the whole mass media of Russia is going to broadcast the event. So that's a big step in his career on 13th of December. And actually tomorrow, probably you have heard about this big event which is happening in the Coca-Cola Arena called Mega Campus Summit, and all the biggest speakers of the world called Randy Zuckerberg, Luke Besson, and Gary Vaynerchuk, who is known all around the social media on TikTok, Instagram, giving these motivational and business speeches. They are going to speak on the event, and Marcelito is going to perform only as a performer on this 2 days conference tomorrow. So that will be a very big thing, and you can see him all around Dubai from tomorrow in the media. Thank you. The best! Diba? Sabi mo, nag-load ka. Saan mo sinend? 2881 o 2366? I forgot. Ayun! Thank you so much. Ngayon naman, ang magtatanong naman is from
Pinas Petals, tinatawagin natin si Mr. Jomar Tagana. Hi, good evening everyone. My name is Jomar from Pinas Petals and it's very nice to meet you, Sir Marcelito. And my question is, as a proud Filipino who has achieved international success, how does it feel to represent the Philippines on the global stage, and what message would you like to share with aspiring singers who look up to you? Squidward. Ulitin mo ngayon tanong. Tagalog na lang po. Sige. Alright, sir. Bilang isang Filipino, yeah. Alright, bilang isang Filipino po, after achieving all the success in life, including in the Philippines and in America po, how English pa rin. How does it feel to represent Philippines in the global stage, and what is your message for the aspiring singers in the future? Sa akin kasi, parang siyempre bilang isang Pilipino, sobrang proud ako kasi hindi ko naman akalain na, akala ko lang talagang isang Pilipino singer na Pilipino lang ang makakapag-appreciate. But for me, hindi ko akalain na makapag-appreciate ng ibang bansa, internationally. And then, sa mensahe ko lang sa mga kagaya ko, be humble and ano lang sa sarili. Kumbaga, pag nasa taas ka na, kung ano ka noon, huwag ka nang umakat ang ulo. Nasa baba pa rin. Can I do a follow-up question? Sir, related sa business namin, Okay. What kind of flower you can describe sa boses niyo po? Sa akin, dual voice. Kasi syempre, ang bulaklak kasi sa akin, iba-ibang mga kulay. Kumbaga, sa akin ay parang isang buong pamilya po para sa akin kung nakikita ko mga kulay na to. Parang nailabas ko lahat ng boses ko kung ano ang meron ako. Yun. Thank you so much po. It's an honor to ask questions for Marcy. Ang ganda ng tanong, no? Kung magiging bulaklak ka, ano ka? Bakit? Diba? Kasi sinabi ni Sir Marcelito, huwag lalaki ang ulo. Ang tanong sa ang ulo. Ay, may bata! Sorry! May bata. Okay. Ang susunod na magtatanong ay from Ellie of Waikopa. Hello, my name is Ali. I'm the National Director of World Championships of Performing Arts Team UAE. And together with me, Peter Rosarina, the America's Got Talent Season 2016 semi-finalist. And he was also competed this year in World Championships of Performing Arts in Hollywood, California. And he was also the grand finalist. And also Eliza, he will compete next year in Hollywood for the World Championships of Performing Arts. So, my question is, tanong ko po, with your strong and very rich vocal ability, ano po yung mga trainings ng, baka mabigyan po ng tips yung mga ibang mga singers na nandito po ngayon or performers? Ano po yung mga trainings na ginawa niyo nung bata pa lang po kayo? Kung kayo nakaranas like Regina, iluluglob sa tubig or something like that, dalas dagat para po kumanta or something like that. Yeah. Sa akin kasi nung bata pa ako, 8 years old, naging palaboy na ako. So that time, kami pumupunta doon sa dagat, nagsiswimming, alas 4 na madaling araw. Wow. Pero yung magagayahin niyo pa ako. Sumisisid po ako ng mga 15 to 20 feet. Alright. So Doon ako sa ilalim, nagsisigaw, kumakanta. Pero hanggang kaya lang ng hangin ng tiyan ko. Pero pag hindi na, aangat na ako dyan. So yung vibrato, doon siguro Ayun. Pero yun na nga, training sa sarili, parang hindi ko naman masabi na ang pagkanta kasi, napapag-aralan din naman. Pero depende kasi, may mga singer na magaling kumanta pero walang impact sa tao. May ganun. May mga singer na hindi magaling kumanta pero pag na gano'n na ng style niya, nandun yung alam ng tao sa wow, napakagaling na ito. Like,
kagaya sa akin, hindi ko naman nakalain na nagdudual voice ako kasi dati mahilig ang kumanta, panlalaki lang talaga. Nung sa Pilipinas Got Talent, paus na po talaga ako noon. Kung kakantahin ko dapat kay Sir Martin Rivera. Paano kailan yung discover na meron pala kayong parang female voice? Nung natuli na po ako. May bata pala. Hindi, nung bata ko talaga, meron talagang voice na ganito. Pero hindi ko naman expect na itutuloy-tuloy ko kasi kumakanta ko ng purong babae, purong lalaki lang. Hindi ako nagsiswitching voice. Hindi talaga. Pero tinry ko nung nagkaroon ng doble cara ba yun? Sa latres po. Tinesting ko siya, pero sabi ko kung gaano kabilis at sana hindi magbabago yung boses. Wow, that's amazing. Thank you, maraming salamat po. Thank you so much po sa inyong tanong. Ang susunod na magtatanong ay si... Well, let's watch this. Si Ira from Zabion Vlogs. Era. Nandito po ba siya? Ayun yun, nandun. Nasaan siya? Kayo po ba yun? Ako po yun. May ID po ba? Hello, good evening po. Hi, Sir Marcelino. My question, I'm Kira from East Saizon. My question is, marami nakakilala sa iyo sa America's Got Talent, the champions. Paano nito binago ang iyong karera at personal na buhay? Sobrang laki ng pinagbago ng buhay ko after nung America's Got Talent. Saka noon, pag nasa lugar ako ng Pilipinas, nung sa Pilipinas Got Talent pala, asa Pilipino na nakilala sa iyo. But nung dumating sa international America's Got Talent, kahit po mga Amerikano sa airport ako, nakakilala na ako. And he's wanted. Nakilala na po, kaya sobrang laki ng pagbabago kaysa doon sa Pilipinas Got Talent at sa America's Got Talent. Kasi syempre po, hindi lang Pilipino nakilala, kundi worldwide. Thank you. Thanks so much. Ang susunod na tatanong ay si Wayne of Lafang DXB. Nasa po si Wayne ng Lafang DXB at talagang sa akin yung pa pinasabi yung Lafang DXB. May problema po ba tayo? Wala naman po. Hello, good evening, Mr. Marcelino. Good evening. Aside from singing, do you have any other creative passion or hobbies? Sir? Hindi ko marinig sir. Aside from singing, meron pa po ba kayong creative passion or hobbies na nag-inspire sa inyo para kumanta? Sa akin, wala eh. Pamilya ko lang, pinag-uugutan ko. Kasi syempre, kaya lang ako napasali sa Pilipinas Got Talent talaga. Dahil sa pag-aaral ng pamilya. Kasi at that time, parang sabi ko, ito siguro yung way na para makita ko sila. Kaya sa binigay ng Diyos sa akin ng talento, yun siguro yung nagbigay sa akin ng daan na ito yung gawin mo para makita mo yung family. But natupad naman lahat. Dahil sa boses ko at sa inyo din sa tulong ninyo. Support naman. Salamat. Thank you po. May follow-up questions lang daw po yung The Filipino Times. Okay po. Kanino po? Sa akin o sa kanya? Sa inyo po, tagal. Sige. Kasi personally curious po ako dito. So, nasabi niyo po sa isang interview na kumakanta kayo habang nag-work dun sa isang poultry. Basta sa isang poultry. And then, I'm wondering, ano yung kanta na iyon that you had to shift into a female voice? And yun nga, surprisingly, di ba po, yun ang naging daan para ma-discover nyo yung inyong remarkable talent. Noon, kinakatawa. Totoo yan, trabaho talaga sa poultry farm. 2 years ako dahil sa poultry farm na yan. Habang nasa ilalim po ako ng kulungan ng manok, nag-spray po ako ng ipot ng manok. Ang ipot ko naman hanggang sobrang ng tuhod ko. Buti nakasombrero po ako. Kinakanta ko talaga The Prayer at saka hanggang ngayon. Kaya, Yes. Talagang favorite niya na si Celine Dion. Noon pa. Noon pa. Kaya kung nagkasakit po ako, bumili po ako ng Celine.
vitamins. Ayun, thank you so much. Pagkatang silin. Huwag kayong mga artist si Celine Dion nagtatagalog kasi siya kumanta ng hanggang ngayon. Mali. Okay, ang susunod na ay kasi po nag-invite din po tayo ng mga kilalang influencers and vloggers for tonight. Uunahin na po natin tawagin. May sa Kazakhstan po. Kazakhstan. Ako talaga dahil. O hindi, next na tayo. Ate, ano ba yun? May problema ba tayo? Ayun, good evening everyone. Good evening Marcelito. Actually, I'm a fan. Ever since na nanalo ka sa Pilipinas Got Talent. And I'm also amazed. And isa sa pinakagusto ko talaga, yung when you sang The Prayer. Yun talaga kasi it's close to my heart as well. So, this performance on December 22, apart from the new, I think, new songs on the list of the album, what we expect more from you? Sa akin kasi itong original two songs is Italian in English. Okay. Italian in English yan. Pero sabi ko nga sa maintindihan sana ito ng mga Pilipino. Italian. Kahit ako po Siyempre, depende po yan sa dumarating po sa manager ko kasi siya po nagbibigay ng mga opportunity sa akin. Siya yung nagbigay ng mga kanta, siya yung naglahat ng gumawa ng mga music video sa album ko. Hopefully by next year, magkakaroon pa po kami ng isang Disney song. Lalabas siya by March, right? March? Yeah, this coming March, the Disney song. Wow. Hindi pa lang ilalabas niya kasi dapat kasama siya sa kakantahin ko sa Coca-Cola niya, but hindi pa daw pwede. Sa March pa daw. So, ila-launch pa lang. So, thank you so much and all the best. Grabe, for coming from Tatsuki na idol niya. Minsan lang mag-idol yan si Tatsuki. Yes! Totoo yun. Tsaka galing pa Kazakhstan yun. Kung lumipad siya pabalik pa rin parang mo. Yes! Oo, it's Kazakhstan. Panoorin niyo ako ng live. Okay, ang susunod is Jenny in Dubai. Jenny, may 5 segundo ka lang pumunta sa harap. 5, 4. Magandang gabi po. It's Mommy Jenny in Dubai. Ang question namin for you is, ang iyong bagong album na Do It Myself ay may original na kanta and collaborations. So, maki-share mo ba sa amin kung ano yung process ng paggawa nito? Okay, so itong bagong kanta ko na original song is titled is Venturo. Venturo is like, I will win. Kinuha ko yung kantang yun sa kwento, base sa kwento ng buhay ko. Ang gumawa ko ay si one of the producer of Andrea Bocelli, songwriter, na si Per Paolo Gurini. Siya po, kinausap po niya ako sa pinikwento ko yung buong buhay ko, and then doon niya na binabasa yung kantang Peche. This Italian song. And then one of the second song, original songs, Dream My Dream, is parang ano siya, parang pangkasal na kanta. Just for love. Thank you so much. Thank you so much, Mommy Jenny in Dubai. May Mommy, ano kasi single. Okay. Ang susunod naman natin ay talaga namang isa sa mga nire-respetong influencer, newscaster ng UAE. Hindi siya magta-turtleneck ng ganito kung hindi siya magtatanong. Kaya ladies and gentlemen, from Wow Vlogs, Camila Iman! Grabe introduction, Kimi. Thank you. Magandang gabi. Good evening. I was supposed to throw a question to both of you, but I heard from my best friend that it has been asked. So, my question goes to the renowned Filipino singer Marcelito. Okay. Today, what has been the most memorable concert you had? And paano susundan yung sinabi? Nakanon na siya. Ang sinasabi ko lang, paano ko susundan yung arte? And do you think this upcoming concert of yours will top that? Yun na naman tayo dito. Duguan tayo, duguan. The question is, very normal. Please lang na siya.
Ano ba kinain mo kanina? Parang galing ka lang. Ano iwasan namin? Sabi mo, ano kanina? Kasi ano yung pinaka-memorable concert at or performance ni Marcelito Pomon? Most memorable. Sa tingin niya ba? Ano daw po? Pati sa Tagalog niya, isang na rin. Usap tayo later. Ako ang pinaka-memorable kong concert. Nahuli ka na po. Or performance nyo. Noon o itong ngayon? Buong career niyo po, ano po yung pinaka-memorable na? Etong ngayon. Itong mangyayari ito sa Coca-Cola. Kasi ano eh, Kasi this is my first time to perform at big studio. Big studio. Kasi hindi po ako nakapag-perform ng ganun talaga. Gusto ko yan. Yeah. Meron akong follow-up question. Kasi syempre, no, performance. Ako naman ako, kasi nakakabuo. Okay. So, in every performance you were doing, meron talagang lessons learned. So what has been the lesson you learned and how you apply it to your upcoming concert here in Dubai? My goodness. Sabi sa'yo. Sabi kasi duguan eh. Parang nakalimutan. Listener na sa Parang nakalimutan po nila na presko niyo po kayo. Alam niyo ata pageant yung pupuntahan niya. Sanay ka kasi sa pageant eh. Sorry naman. Sa akin siguro yung lesson learned sa akin, parang Love you, Kimi. parang sa akin, parang ayaw ko magkamali sa stage. Yun. Kasi kami, nung sa Euro pa lang kami, todo rehearsal na kami. Mga siguro 6 days kami nag-rehearsal para lang yun sa concert ko. Kailangan ko siyang ayaw ko yung mapahiya ako sa stage. Ayaw ko yung tipong mangarag ako sa stage. Ayaw ko yung tipong nawawala ako sa stage. Kasi nangyari na sa akin yan sa crisis. Yan yung mga kailangan ko patandaan. Yan po yung lesson sa akin. Thank you so much. Camila Iman, is that he answered your question or do you want more questions? Because darling, thank you. Kalaban Camila, pageant. Ladies and gentlemen, the next who will ask the question, M. Serrano from Abu Dhabi. Ayan. Ay. Taray. Sobrang successful ng movie ni M. Serrano, ha? Wicked yan. Love it. Anong tanong mo para sa for Mr. Roland, Valentine, or Marcelito Pomon? Hi, good afternoon. Good evening. Sorry, kakagaling na po ng Abu Dhabi. My question is, what do you expect on the crowd on your event? Hindi ko in-expect. Expect ko sana maging masaya sila sa performance ko. And sana suportahan natin ang bilang musikang Pilipino. And then, may kakanta niya kasi ako Tagalog din. Hindi lang lahat English, hindi lang lahat Italian. Kakanta din ko ako ng OPM. Ayoko naman. So sana maraming Pilipino ang manonood. Yan po yan. Ayun po, follow-up question na po. Ano po yung song na i-dedicate nyo sa mga OFW? Oh my God. Kasi naka-line up siya ang namili ng kanta eh. Siya lang ang nag-line up ng kanta. Siningit ko lang yung OPM's melody song. Hindi po, para sa inyo po. Ano sa akin, yes. Kanta ni Gary D. Can you just give us a... Kay tagal na wala, babalik ka rin. Thank you so much po. Thank you. Thank you, M. Si M sabi dito, ano ba yan? Wala akong natanong, pero makadalawang tanong. Best! Okay, susunod mo natin ay si Eya Padilla. Eya. Hi. Oh. Hi, Assalamualaikum. My name is Eya Padilla. And I have a question. This question is, what's next for Marcelito Pomon after the Duet of Dreams World Tour? Are there any upcoming projects or dreams you're excited to pursue? So the question is, I cannot answer. My mom will answer it for that. Okay. Yeah, that's me. So this is our first step to produce the show here in Dubai.
we have to fine-tune it, and then we launch a global tour. So we start touring all around the world with the same show. And then we are already organizing many TV performances in Europe and in Latin America for him to perform in TV stations. And that will bring bigger attention from the nations as well. So that's the plan. We have to be on tour with this show. We are planning to be on tour for at least 2 years before a new round. And this is the first step. We are doing it here in UAE. That's great. And congratulations again. You made it here. Thank you. Thank you. Congratulations again because you made it here. Ang bilisan naman. Okay, susunod naman natin si John Mar Tragico. John Mar Tragico, pwede nang kunin ng... Ayun sa likod mo. At kayo pag-asunod po kayo. Magandang gabi. Ano mensahe po ang gusto mong iabot sa mga fans mo during this performance world tour? Anong mensahe ang ipapaabot ko sa fans mo dito? During sa performance mo sa world tour? Ang mensahe ko lang siguro ay parang sana wag silang mag-isawa. Yung mga OFW, sana wag mawala ng pag-asa. Yun yung mga yung sabi ko sa kanila. And sana tangkilikin pa rin nila yung musikang Pilipino kasi syempre ako bilang isang Pilipino, ako nasabi ko sa sarili ko bakit ako kumakanta nila kung Pilipino lang dapat ang kantay ko. Pero ito na binibigyan ako ng pagkakataon. Sana wag kayo magsawang sumuporta sa akin. Yeah. Yun po yun. Thank you so much po. Okay, ang susunod naman po natin ay si Pambansang Lodi. Pambansang Lodi. Kung meron pambansang ibon, ito naman ang pambansang Lodi. Lodi yan! Lodi yan! Diba? Hello, good evening, Marcelito. Mga kapal si Lodi, aka Pambansang Lodi. Ang question ko is, your Duet of Dreams World Tour kicks off here in Dubai. Anong inspirasyon mo para i-launch ang tour dito sa Dubai? Well, that question siguro hindi ako makapag-ano niya. Ito yung manager ko. In English, speak English. Okay. Duet of Dreams World Tour kicks off here in Dubai. What's inspired you to launch the tour here in the city? There are more reasons. First of all, in UAE there are more than 1 million Filipino here, living here. And my company is based in Dubai. And that was obvious to start the tour here because we know so many people here. We want to launch a concert here, and if the show is happening for the first in Dubai, it gives a much higher prestige all around the world, and that was our intention. And because this is the biggest, actually one of the biggest community after America, I think, in the world, where the most Filipino live. So that's the obvious to do that. Okay, the show here. Thank you. Ang susunod naman nating magtatanong ay si garnering the score of Tina Turner in Dubai. Sino ikaw si Tina Turner in Dubai? Ikaw po. Ang laki. Thank you, Kip. Ngayong gabi, Sir Marcelito. And magandang gabi po sa lahat. Ako pala si Ate Love, the Tina Turner of Dubai. Since natanong na po yung tanong ko para sa inyo, Sir, Bisaya ako naman ako ni Palabik kung ka mag-isod. As a performer po, as singer na pareha sa inyo, usay kong mahatag na inspiring words sa ako as a singer-performer nga nag-look up sa inyo ha, karon. Para sa mga singer na kayo, para may hagi ko na lang kung narinig ko ngayon, ang sabihin ko na lang ay parang kung may talent, kailangan lang alagaan lang. And then, sa akin kasi, bago ako mag-perform, hindi ako pwede kumain ng manghang. Hindi ako pwede kumain ng matamis. Yeah. Hindi ako pwede uminom ng malamig. Malamig. Yes, that's true. Pero, after performance, rest, warm water, and sleep. Yun lang. Pero kailangan, before performance, kailangan sakto ang tulog. Yes. Kasi pag kulang po sa tulog, kulang din po yung boses mo. That's right. Yun po yun.
Again, kayong salamat, Sir Marcelito. Pwede mo ang iyo, sir. Sige na. Sa gamay lang kanta sa Bakit Ngayon Ka Lang para makaduet ka. It's really my pleasure. Really? Yes po. Kahit na katulang parts ng chorus. Sige, okay. Agoy. Chorus lang naman. Bakit ngayon? Okay, one more. Bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Pilit binubuksan ang sarado ko ng puso. Ikaw ba ay nararapat sa akin? Oh, yes. Magandang salamat, sir. Wala ka. Ang talaga si Tina Turner. Yes. So, ang uli kong magtatanong ay si Kimi Fierce. Ang tanong ko, kasi di ba, sa Pilipinas Got Talent, may struggles ako, and then you won. Ang tanong ko, being in international stage, or in being, kasi mahirap po mag-penetrate in the international scene, and then they loved you. May mga challenges po ba kayong inaharap going on that path? Meron. Madami. Magbigay po ng 100. Ano po yung pinakagrabe po na feeling niya, masasabi niyo talaga, it tested your faith, it tested yourself dun sa moment na yun? Siguro sa akin na parang yun nga yung sinasabi ko na ayaw ko lang makahiya. Yun yung time na yun. Parang kailangan kong paghandaan kasi hindi lang Pilipino. Kasi marami nagsabi sa akin, Marcelito, hindi lang Pilipino ang nanonood sa iyo, kundi international ka. Kasi minsan, pag kausap ako ng mga foreigner, nag-i-English ako, pero sometimes, not all the time, ang sabi ko. I'm sorry my English is not good. But you know, my background is I don't want a good education na sinasabi ko sa kanila. But you can understand. Thank you so much for your work. Kahit ito din naman po, hindi na po hindi po kasi yung perfect English ka. Brother, come down, go up, turn left, turn right, go back here. Yes. Pero syempre hindi po talaga ako yung huling mag-ano. Sinali ko lang yung sarili ko lang ito nakita. Kaya ngayon, ang huli pong magtatanong, ladies and gentlemen, Miss Mayumi, wearing all white. Alright, may gabi sa imo ha. Oo, bisya ka ayo. Higugma ka sa tanan Dubai, right? Naghana, oy! Come on, give some love to Marcelito. So, ang ako ang question, kung may concert po ang boses niyong lalaki at babae dito sa Dubai, sino po ang sa tingin niyo ang mas maraming fans? Marami kasi pag nagbabae boses ako, marami nang nakanganga. Na-amaze. Pero sa akin kasi pag normal na lalaking boses, normal na din sila. Parang ganyan. Kasi siyempre walang lalaki yan, normal yan. Pero pag nag-switch na ako ng babae, doon na sila nagtataka. Yeah. Yun po yun. So siguro, inisip ko nga hanggang sa pagtanda ko, ano ba itong kakanta pa rin ako ng pambabae? Paano mo kanta? And also, thank you so much for answering that. Since ako ang last, Kimi first, ano kaya ang isang song na parang ihahandog mo sa amin mga OFW? Kasi Pasko na, baka mabigyan mo kami ng short na song or as OFW here in UAE. For me, my own Christmas song. Yes. Ay, sound meron ako sarili kanta na Christmas. Not possible. A little bit. Yeah. The Christmas, You're Not Alone. Kakantay ko siya sa concerts. Yeah. Thank you so much po. Okay. Sorry, I need to